Gia de Guzman umalma, PBL draft new rule, PNBF at PBL puksaan na naman, players muling kawawa. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Heto na naman sa panibagong rule na inilabas ng PBL para sa paparating na PBL Draft 2026 kasama na rin ang mga usapin tungkol sa pag-join sa national team. Ang paglalabas ng rules para sa 2026 PBL Draft ay isang malaking hakbang tungo sa mas pagiging professional at organisado ng liga. Sa pamamagitan ng draft system, katulad ng mga nabanggit noon, mas nagiging patas ang labanan dahil hindi na basta-basta makakapili ang malalakas na teams ng top collegiate players kundi dadaan na sa isang sistematikong proseso tulad ng draft lottery at evaluation. Nakakatulong din ito para masigurong handa ang mga papasok na players, lalo na sa mga requirements tulad ng age, eligibility, at iba pang aspect, kaya mas tumataas ang kalidad ng kompetisyon. Gayunpaman, may ilang concerns din tulad ng limitasyon sa kalayaan ng players na pumili ng team at ang age requirement na maaaring pumigil sa mas batang talents na handa na sana sa pro level. Subalit hindi yan ang naging issue. Ngayon ay ating balikan kung ano nga ba ang mga rules ngayong PBL draft, kaugnay na rin ng karapatan ng mga players na nais mag-participate sa national team. Una, ang pagpasok sa PBL ay mahigpit at eksklusibong dadaan sa PBL draft. Walang atleta ang maaaring sumali o makipagnegosasyon sa alinmang PBL club sa labas ng draft mechanism. Ang patakarang ito ay pantay na ipinatutupad sa lahat ng nagnanais maging player nang walang anumang exception. Ikalawa, ang mga kasalukuyang manlalaro ng PBL at mga bagong na draft na athlete or player ay maaaring i-endorso sa koponan ng alas, ayon sa pasya ng kani-kanilang PBL club management. Ang pag-aproba ng club ay nananatiling mahalaga upang kumatawan sa pambansang koponan. Bilang pagsunod sa mga obligasyon sa kontrata at regulasyon ng liga, ay kailangang masunod ang mga ito. Ikatlo, ang mga atleta or player na pipiling unahin ng alas at hindi sasali sa 2026 PBL draft ay kinakailangan pa rin sumailalim at pumasa sa PBL draft matapos makumpleto ang kanilang service sa alas. Ang pakikilahok sa national team ay hindi exception sa atleta mula sa obligadong proseso ng pagpasok sa PBL. Ang mga player ng alas ay maaaring sumali sa PBL draft kung ang isang PBL club ay magbibigay ng qualifying offer bago ang deadline at ang atleta ay pipiliing manatili sa alas. Pananatilihin ng drafting club ang eksklusibong karapatan sa atleta sa loob ng 3 years. Sa panahong ito, ang atleta ay hindi maaaring makipagnegosasyon o maglaro para sa ibang PBL club. Pagkalipas ng 1 taon, maaaring voluntaryong i-waive ng drafting club ang mga karapatan nito at ang player ay maikaklasify bilang rookie free agent. Ang mga probisyong ito ay naglalayong panitilihin ang competitive or balance at integrity ng draft system. Ang mga patakarang ito ay ginawa upang matiyak ang maayos na galaw ng mga manlalaro, protektahan ang karapatan ng mga club, at mapanatili ang patas at malinaw na sistema habang sinusuportahan ang mga atletang nagnanais maglingkod sa bansa sa pamamagitan ng alas. Nanatiling matatag ang PBL sa kanyang pangako sa mahusay na pamamahala, pagpapaunlad ng mga athlete, at patuloy na pag-unlad ng volleyball sa Pilipinas. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.